So, ang pinakamataas na anyong lupa ay ang bundok at ang pinakamagandang halimbawa nito ay sa Mount Everest na inaakyat ng maraming mga hikers. So, sabi nga nila na fulfillment kapag ito na ang naakyat mo kasi ito ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig. Susunod ay ang kabundukan or bulubundukin na Himalayas na matatagpuan sa Nepal. At ito, dito rin makikita ang Mount Everest. Kumbaga sa grupo ng mga bulubundukin anak, ang tawag doon ay Himalayas. Pero yung pinakamataas na peak o pinakamataas na bundok sa Himalayas ay Mount Everest. Matatagpuan yan sa Nepal. Okay? Next one. Burol. Ito ay ang Chocolate Hills. Alam nyo na yan. Ang sukat niyan ay, ano ang dapat na maging sukat ng burol? Sige nga, anong dapat sukat ng burol? Okay, Francis, Dueñas. Ma'am, 10,000 meters pataas po. Burol. Ay, ma'am, 1,000. Hindi tama. Pataas ba pababa? Ma'am, pataas. Burol. Pababa, ma'am. Okay, pababa. So, pag 10,000 meters pababa, burol yon. Kapag tumapak na siya ng 10,000 pataas, bundok na yon. Okay? So, maraming mga uri ng burol sa buong daigdig. At ang pinakasikat nga dito ay ang Chocolate Hills, na kung saan kapag umuulan, paulit-ulit nating dinidiscuss to, kapag umuulan, kulay siyang tsokolate. At kapag naman ay tag-araw kapag umuulan ay luntian, kapag naman na tag-init ay tsokolate. Okay? Next, kapatagan. Okay, ang kapatagan ay patag na lupa. Ang pinaka malawak na kapatagan, dapat maalala nyo lahat to kasi nasa quiz lahat to. Ang pinakamalawak na kapatagan ay yung kontinente ng Europe at ng Asia. Kapag pinagsama mo ang Europe at Asia, yun ang pinakamalawak na kapatagan. Okay? So, next one. Review to ha. Pulo. Ang pulo ay napapalibutan ng tubig na kung saan ang pinakamalaking pulo sa buong daigdig ay ang Greenland. Okay, sabi nga nila Canada, kaso lang parte na siya ng kontinente. Samantalang ito, si Greenland, nakahiwalay siya sa kontinente. Kaya ito ang pinakamalaking pinakamalaking pulo sa buong daigdig. Siyempre, kapag maraming pulo, kapuluan, at ang ano naman ang tawag dun sa ano ang pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig bago ko i-move? 'Di ba ang kapuluan, grupo ng mga pulo. Ano yung pinaka malaking archipelago o kapuluan sa buong daigdig? Okay, Jarby. Jarby. Ma'am, 3, 2, 1. Okay, Dueñas. Ma'am, Indonesia. Okay, ang Indonesia ay ang pinakamalawak na archipelago. Papangalawa dito ay ang Pilipinas. Tandaan nyo yan ha. Kaya inuulit-ulit ko. Next one, yan nga. So, ang kapuluan, pinakamalaking kapuluan ay ang Indonesia na merong more than 12,000 islands. Okay? Next, Isthmus. Okay? So, ang Isthmus, so, ito ay yung parang tulay. Nagre-review na to, na-discuss ko na to last year, di ba? Na kung saan, inuugnay niya ang dalawang malaking masa ng lupa para siyang nagiging tulay sa dalawang ito. Okay? Ang pinakamagandang isthmus ay yung nagdudugtong sa Central America at sa Panama. Dali, move natin. Okay? Okay. So, ito yung Central America. At ito naman ang Panama. Ayan. Ayan. Okay. Next. Tangway. Okay. Ang tangway, ito yung parang nakasabit
Parang nakadikit siya. Okay? Na kung saan, ang pinakamalaking peninsula sa buong daigdig ay ang India. Okay? So, yung bansang India, yung buong kabuuan ng bansa na yun ay isang tangway. Kumbaga, nakakabit siya sa Asia para lang siyang nakasabit doon. Okay? Pati ang Arabian Peninsula o sa Saudi Arabia, yung mga parte na yan ay tinatawag na tangway. Okay, next. Okay, ano ang talampas? Sige nga. Sino makakapag-describe kung ano ang isang talampas? Or sa English ay plateau. Ang Baguio ay isang talampas. O ano ang katangian niya? Review tayo. Ano ang plateau? Talampas. Isang magandang halimbawa ng talampas ay ang Baguio City dito sa Philippines. Okay, Rensley. Ma'am, bundok na patag yung itaas. Okay. So, ang talampas ay isang patag na lupa na nasa itaas ng bundok. Okay? Dali lang. Wait lang na. At naano siya. Okay. So, ang talampas, kung mapapansin nyo, pag pupunta kayo sa Baguio, di ba kailangan mo munang umakyat ng bundok bago mo mapuntahan ang Baguio. At ang Baguio City, hindi naman yan hindi naman puro bundok yan. Kumbaga, pagpunta ka sa Baguio City, patag siya na nalilibutan ng tao. So, patag yan. Nakikita nyo na ba? Nag-stop sharing siya. Okay. At ang pinakamalaki at malawak na talampas ay ang Tibetan Plateau or sa Tibet. Okay? Kung makikita nyo, itong kabuuan na yan, itong kabuuan na yan ay, palitan natin kulay. Okay. Bundok lahat yan. Yan. Na kung saan yung nasa tuktok niya ay flat. Okay? Okay, next one. Tandaan na, Tibetan Plateau. Tibetan Plateau. Okay? So, next ay, yan. Ano na nga ba ang lambak? Ano na nga ba ang lambak? Ano na ang lambak? Ano ang lambak? Red. Ma'am, patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Okay, ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok na kung saan ang pinaka mainam o magandang taniman ay sa lambak. Okay? At ang pinakamalawak na lambak sa buong daigdig, dalang pinag-uusapan natin ngayon ay buong mundo, ay ang Calchaquí sa Argentina. So kung makikita nyo, kung magpo-pointer na naman ako, nasan yung pointer natin? Ayan. Bayin natin yung kulay para makikita nyo naman. Ayan. Okay? So, mula doon hanggang sa nakikita nyo, yan ay parte ng lambak. So, napakalawak niyan. Okay? So, yan ang Calchaquí. Mamaya, bago tayo matapos sa online class natin, magkakaroon tayo ng drill ulit. Okay? Next one ay Bulkan. Na-discuss na to, na kung saan ang pinakamataas na bulkan ay ang Ojos del Salado na matatagpuan sa Argentina, pinakaaktibong bulkan, Kilauea, at yung Yellowstone na caldera. Okay. Ang Yellowstone, ang alam ko hindi ko pa na ano yung Yellowstone last na to, ne. Ang Yellowstone, ito ay tinatawag na super volcano na kung saan hindi pa ito sumasabog. Hindi pa ito sumasabog, pero kung magkakaroon nito ng pagkakataon na sumabog, sobra niyang lakas. Kasi unang-una, marami siyang uka. Di ba yung sa Bulkang Taal? Yung mismong Taal, marami siyang mga butas. Para dito sa Yellowstone Caldera, meron siyang main na malaking
bunganga. Pero sa paligid niya, marami pa siyang mga kaldera o yung bunganga nga ng bulkan. Okay. So, delikado siya kung magiging aktibo siya. Pero sa pagkakataon na to, after 1800s, dun yung huling pagsabog niya. After that, hindi na sumabog ito. Kaya kung makikita nyo, masyado kasi siyang maliit, ginawa na siyang parang town, parang pasyalan. Okay. Sa Pinatubo kasi may posibilidad pang sumabog ng Pinatubo. Pero dito talaga, ginawa siyang pasyalan kasi, ano na talaga, kumbaga hindi na siya sumabog after how many years. Okay? So, yan at karagatan. Okay. Ito ba, Faye, ito ba na-discuss ko? Nagtatanong na ako. Ma'am, alam ko po hindi po. Okay, hindi pa. Pero papyawan natin kasi na-discuss ko na to sa inyo, no? Thank you, Faye. Okay. Tanong, bakit kasi hindi naghahalo ang iba't ibang karagatan? Na-discuss ko na to sa inyo ng grade 7. Bakit kaya si Pacific Ocean hindi humahalo kay Atlantic Ocean? Na-discuss ko na yan sa inyo last year. Okay, Francis. Ma'am, dahil po sa mga oceanic plate, ma'am. Bukod sa oceanic plate, ano pa? Ma'am, oceanic crust. Bukod sa oceanic crust, siret naman. Ma'am, dahil sa temperatura ay ng isang ng tubig, ma'am. Temperatura ng tubig. Meron pa. Nakalimutan nyo na? Okay, ang pinakamagandang halimbawa nito, hinalimbawa ko na to last year sa inyo, yung parang mantika at saka tubig. Okay, di ba? Kahit anong gawin mo, paghaluin mo ang dalawa, kahit gumamit ka pa ng spoon para haluin to, babalik at babalik siya. Babalik siya dun sa kauri niya. Di ba nga, ang oil niya, di ba, pupunta siya sa ibabaw at ang tubig naman sa ilalim. O yung dinidiscuss nyo sa science na density or bigat ng tubig. Siyempre, kung pag-uusapan natin ng bigat, mas mabigat ang tubig kesa sa mantika. Kaya si mantika nga ay pumupunta siya sa itaas. Ngayon, parang sa Pacific at Atlantic Ocean, mas mabigat ang Pacific Ocean o mas mabigat ang density niya kesa sa Atlantic Ocean. Kaya kahit anong gawin yan, ay hindi siya magsasama. Katulad din sa mantika at sa tubig, hindi siya magsasama. Kaya nga dito mapapansin nyo, magkaiba yung kulay. Okay? Kahit na anong alon pa yan, makikita mo kung saan yung pagkakahati nila. Dito naman doon sa pangalawang picture naman, ito si Indian Ocean, yung dark, at ito naman si Arctic. Antarctic. Okay? So, yun ang pinaka-dahilan. Okay? So, next one, syempre ang dagat. Tatanong ako ulit dyan. So, ang dagat, syempre, ito yung mas pinaliit sa karagatan. Anong pagkakaiba ng karagatan sa dagat? Ang karagatan, malawak yan. Kumbaga, malawak siya na kung saan malayo na siya sa kontinente. Kumbaga, wala ka na makikitang mga lupa. Kapag meron siyang baybay, kaya nga tinawag na baybay dagat, ito ay malapit sa kalupaan. Pag masyado ng malayo, kaya siya nagiging karagatan. Okay? So, ang pinakasikat ay si Red Sea, si Black Sea, at si Dead Sea. Magbigay nga kayo ng isang dagat dito at ipaliwanag nyo kung bakit ganun ang pangalan niya. Bakit Red Sea, or bakit Black Sea, o bakit Dead Sea ang tawag. Binigay ko na rin halimbawa ito eh. Okay, isa muna. Francis, mamili ng isa. Francis. Nag-get lang si Francis. Ma'am, nalib ko, ma'am. Sige, go. Ma'am, yung Dead Sea, ma'am, kaya tinawag, ma'am, kasi, ma'am, masyadong maalat, ma'am. Pag yung mga isda, ma'am, napunta doon, ma'am, namamatay na lang. Okay. At the same time, lahat ng, kahit anong ilagay mo dyan, lulutang. Okay, lulutang. Kaya yung mga lumalangoy dyan, hindi sila masyadong pupunta sa kalagitnaan kasi sobrang alat na. Tapos kung mapapansin nyo dito, nakawala na naman yung pointer ko, ayan,
Itong mga to, hindi naman siya buhangin. Talagang ano yan, asin. Minsan yung pa nga, ginagawa nilang facial yan pag pumupunta sila sa Dead Sea. Tapos pag lumangoy ka dyan, lumulutang ka lang talaga. Okay, tama. Bukod doon, o yung dalawa, sino makakapagsabi? Red Sea or Black Sea? Jarby, Ma'am, Red Sea nangyayari dahil sa deforestation. o, bukod doon, Rench, Ma'am, sa Red Sea, ma'am, pag lumulubog yung araw, ma'am, nagiging pula yung tubig. bakit? Sige nga. Faye, Ma'am, yung Black Sea. sige. Ma'am, kasi po, yung Black Sea po, dahil Sige po na. sa mga storm. Bukod doon. Tama. Okay, pag-aanin ko na, i-join ko na. Si Red Sea, tama yun, pagpalubog ng araw, hindi dahil sa paglubog ng araw kaya nagiging red yan, no, Nek? Kasi anak, yung sa Red Sea, merong algae, o kaya merong, tawag dito, uri ng halaman, na kung saan, sa panahon na yon, lalo na kapag high tide, anak, ay nagkukulay red. Okay. Nagkukulay siya, kaya kung mapapansin mo, lalo na pag nasa himpapawid ka, para talagang red yung dagat. Pero specific specific time lang yan. Okay? Ngayon, si Black Sea naman, kaya siya Black Sea, kasi unang-una, pag nakita mo talaga siya, para siyang black. Kasi nga, yung sand niya, o yung mismong, ang tawag dito, di ba sinasabi natin, oceanic crust, o yung mismong lupa sa ilalim ng dagat na yon ay itim. Pati yung sa baybayin niya, itim. Katulad si Red Sea, meron ding halaman at meron din nagpapakulay na black sa Black Sea na yon. Pero, kung sa tubig ang pag-uusapan, normal lang sila na tubig dagat. So, pag katulad sa atin, kapag nagsuswimming kayo sa dagat, normal lang siya, hindi katulad sa Dead Sea. Nasa Dead Sea ka, kahit anong langoy mo at kahit anong lalim yan, lumulutang. Pero pag nasa Red Sea at saka sa Black Sea siya, nasa normal ka lang na dagat, nag-iiba lang talaga ang kulay niya. Dahil nga doon sa pinoproduce ng mga algae at saka mga hayop doon. Okay? Kaya tinawag na Red and Black Sea. Okay? So, tandaan nyo yan. Next one. Okay, ilog. Okay? So, dati nung nasa grade 7 kayo, pinag-uusapan natin ay pinakamahabang ilog sa Asia. Okay. Ano na kasi yung pinakamahabang ilog sa Asia? Ano na kasi yun? Ano yung pinakamahabang ilog? Darby? Oh, ma'am, Amazon River. Ha? Ma'am, Amazon. Ha? Amazon River, ma'am. Sa Asia. Si Amazon ay nasa America. China yan. Francis, Ma'am, Pasig River. pinaka-Pasig River mo, hindi mo na sinabing Cagayan River. Di ba yun ang pinakamahaba sa Pilipinas? Hindi. Okay. Yellow River o Yangtze. Kung naaalala nyo yung dinidiscuss ko, si Yellow River, si Yangtze, yun ay ang pinakamahabang river sa Asia. Kung naaalala nyo si Grand Canal, hindi discuss ko. Kung saan si Grand Canal, yun yung Yangtze, na kung saan ay pinakamahabang river sa buong Asia. Kapag pinag-uusapan naman ng buong daigdig, dahil grade 8 na kayo, ang pinakamahaba naman ay sa Nile River. Kung mapapansin nyo, sa pointer ko, ilaline ko yung Nile River. So, mula sa Egypt, yan, dadaanan niya ang Sudan. Tapos, maghahati sa dalawa ang Nile River. Okay. Nakikita nyo ba yung nililinyahan ko? Sana nakikita nyo, no? Yung isa, papunta siya sa Ethiopia. Yan. At yung isa naman, papunta siya sa South Sudan hanggang sa Uganda.
Yan. So, sa sobrang haba nito, ilan ang nadaanan niyang bansa? Egypt, Sudan, South Sudan, Ethiopia, at Uganda. So, sa sobrang haba niya, meron siyang 5 bansa na dinadaanan. Okay? At yan ay ang pinaka mahabang ilog sa buong daigdig. Okay, buong daigdig na yan. At ito namang Amazon naman, hindi siya mahaba, pero malawak siya. Dahil ang pinaka-physical features ng Amazon ay paikot-ikot. Yan. So, paikot-ikot siya at the same time, meron siyang mga rainforest at pinakadelikado ito sa pinakadelikado at pinakamalawak sa buong daigdig. Sabi nga nila, sa sobrang lawak ng Amazon, kung nanonood man kayo ng National Geographic, nandiyan nakatira yung mga pinaka-pure pa na mga tribo, mga tribes. Kung pwede ko nga lang ipanood sa inyo at hindi maghahang, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung tribo na hindi pa nadadatnan ng kabihasnan. Ibig sabihin, parang tribo talaga sila na pag nakakita sila ng mga katulad natin na itsura na may damit na o kaya meron na tayong mga kamera, napakaiba sa kanila, kinakatakutan nila. Sila talaga yung tribo na hindi pa nakahaluan ng modernisasyon. Dahil nga, pakalat-kalat sila sa Amazon at mahirap silang abutin dahil sobrang lawak ng Amazon forest at Amazon River. Okay. So mamaya ipapakita ko, itatry ko ipapakita kahit itsura lang nila sa inyo. Okay? So, ano ang ilog? Anong katangian ng ilog? Pinakakatangian niya ay umaagos. Okay? Mula sa bundok, babagsak yan sa pamamagitan ng talon. Then, ang pag-agos nito hanggang makapunta siya sa isa pang panibagong anyong tubig ay ang ilog. So, ito ay umaagos. Samantalang sa lawa, ano naman ang katangian ng lawa? Ano ang katangian ng lawa? Kung sa ilog, umaagos, ano naman sa lawa? Nga. Oh, yung iba dyan, galaw-galaw. Konti na nga lang kayo. Sayang yung puntos. Yung iba sa inyo makakalibo na. Okay, Francis. Mainit. Bukod sa mainit at malamig dyan, anong pinaka-physical features niya? Ret. Ma'am, nasabi. Ha? No. 3. Ma'am, nasabi. Ano sabi na? Oh, Jarby. Ma'am, yung lawa, ma'am, is tubig na nakakulong ay nakapagitna sa anyong lupa. Okay. So, kung sa ilog, nagfo-flow siya, okay, nagfo-flow ang ilog, sa lawa naman, ay ito'y anyong tubig na nakapalibot sa anyong lupa. Kumbaga, nakakulong siya. Ibig sabihin, kapag nakakulong, hindi yan umaagos. Stagnant lang siya. Hindi siya nagkakaroon ng puwersa kasi nga, nakakulong siya sa anyong lupa. Okay? Okay, so ang nangyayari dyan ay, ang pinakamalaki at malawak na lawa ay ang Caspian Lake. Okay. Na kung saan, singlaki na niya ang dagat, pero napapalibutan pa rin siya ng mga bansa. Okay, so ito ang Caspian Lake. Tandaan, Caspian Lake. Okay? Next one. Okay, Look. Sino makakapagsabi kung ano ang Look? Manila Bay, Hudson Bay. Ano kasi yung nangyayari kapag nasa bay? Oh. Di ba na-discuss ko na yan? Bay. Look. Pagpunta kayo sa Manila Bay, ano na nakikita nyo doon? Bukod sa white sand. Ginawang white sand. Wala? Di ba ang Look, anak? O, sige, try mo, Faye. Ma'am, nakakonekta po siya sa mas malaking masa ng tubig. Okay. 1 point yon. Kumbaga, si Hudson Bay, nakakonekta siya sa mas malaking masa ng tubig. Isang anyong tubig.
Ang tanong, ano yung nagagawa natin kapag nasa bay tayo o nasa Look? Dueñas. Ma'am, nasabi niya sa akin. Okay. Ito ay konektado sa malaking anyong tubig katulad ng dagat. Pero nagiging bay siya o ang bay, ang pinakakatangian niya ay ito ay nadadaungan ng mga sasakyang pandagat. Kaya kung mapapansin niyo sa Manila Bay, nandun ang yate, nandun ang mga barko, yung mga, anong tawag doon? Ferry, yan. Kasi ang Hudson Bay, unang-una, hindi siya maalon. At the same time, ito ay akma para sa papark. Di ba nga, pagpapark daw ng mga barko o sasakyang pandagat. Okay? Tandaan nyo yan. Siyempre sa dagat kasi, kapag sobrang alon anak, mahihirapan ang mga sasakyang pandagat na magdaong. Pero dito sa bay, hindi. Okay? At ang pinakamalaking look ay ang Hudson Bay na matatagpuan sa Canada. Okay? Sa Canada. Sino nagsabi? Hello? Narinig pa ba ako? Yes, Opo, ma'am. Okay. Ma'am. ma'am. Opo, ma'am. Ayan. Meron ako naririnig na nagsasalita eh. Kala ko ano. Okay. So, sa Lawa anak, napapalibutan siya ng anyong lupa. Sa Golpo, para siyang nakakulong pa rin siya, pero yung particular lang na space. Ayan. Katulad niyan. Kumbaga, slightly siyang nakakulong sa lupa, pero nagfo-flow pa rin. Okay, yun ang pagkakaiba. Ang Lawa, totally napapalibutan ng lupa. Ang Golfo naman ay slightly siyang nakakulong. Katulad nito, ang Gulf of Mexico na pinakamalaking golfo sa buong mundo. At yun in-example ko sa inyo last year, sa Persian Gulf naman, ito yung sa Iran. Okay. So, slightly. Para siyang nakakulong pero meron siyang daluyan ng tubig. Yan. Okay. So, next one. Okay. Ano ang kipot kasi? Gusto ko manggagaling sa inyo. Ano ang kipot? Katulad nung dinidiscuss natin. Kipot ni Magellan. Or sa English ay straight. Ano kaya ito? Nakalimutan na. Faye. Ma'am, parang maliit po siya ng espasyo ng tubig na nakaipit sa dalawang anyong lupa. Anyong? Yung lupa po, ma'am, parang nakaipit po siya sa dalawang anyong lupa. Or masa ng lupa. Hindi. Meron pa. Jarby. Ma'am, para siyang ilog, ma'am, pero mas pinaliit, tas mas pinasikip siya, ma'am. Hindi. Meron pa ba? Okay, papakita ko sa inyo yung pinakamagandang halimbawa, ha? Ito. Ayan, oh. Yan ay isang uri ng kipot. Ayan, kipot yan. Yan ang kipot ni Magellan. O ano na ngayon ang kipot? Dueñas. Ma'am, parang pagitan ng dalawang anyong tubig, ma'am. O karagatan. Ito ay anyong tubig na nakapagitan sa mas malaking anyong tubig. Okay? So, halimbawa, merong karagatang Pasipiko at may karagatang Pasipiko at karagatang Atlantiko, kung saan sila mismong nagdidikit o saan mismo sila nagdudugtong, yun ay ang kipot. Kung makikita natin, balikan natin ulit dito,
Ito si Pacific Ocean at ito si Atlantic Ocean. Ngayon, andito sa baba. Ayan, yan si Strait. Ayan, si Magellan na kung saan dyan sila nag-meet. Okay. Tingnan ko kung nakikita nyo. Ayan, dun sa baba. Ayan, yan ang Strait of Magellan. Kasi ito ang Atlantic at ito ang Ocean. Okay, next. Dali lang. Bakit? Ayan. So, ang talon. Okay? Pinakamadali, ang talon ay nanggagaling sa mataas na bundok, pabagsak. Kapag bumagsak ang tubig sa talon, magiging ano na yan? Magiging ilog na yan. At ang pinakamataas, ayan ang pinakamataas na talon ay ang Angel's Falls or Angel Falls na matatagpuan sa Venezuela. Okay, so yan ang pinakamataas na talon at ang pinakamalawak naman na talon ay si Victoria Falls. Bakit siya malawak? Kasi makikita niyo kung gaano kalaki ang talon na ito. Okay, so ito, ayan o. Hanggang doon pa siya doon sa kaduluduluhan. Okay? So, ganyan kalawak ang Victoria Falls. Okay? Next. Yan. Okay. So, yun, mga pahapyaw lang sa mga anyong lupa at anyong tubig. Na-discuss na natin yung tungkol sa itsura ng daigdig, kung ano yung pagkakabuo ng daigdig. Ngayon, pupunta na tayo sa tao. Kung paano natin makikilala ang tao. Kung ano ang malalaman natin sa tao. Okay? So, ang kultura, ito ay ang paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, mula sa paggising hanggang sa pagtulog, yung buong araw nila, yun ay ang kultura. Ma'am, bakit? Pati pagtututbrush ba? Pati pagluluto ba kasama? Kasama. Kasi sa bawat ginagawa ng tao ay meron silang ina-apply na pag-uugali nila. Hindi naman lahat ng tao pare-parehas magluto. Hindi naman lahat ng tao pare-parehas ng pagkakaluto ng pinakbet, ng prito, etc. etc. Lahat magkakaiba. Okay? So ngayon, ang kultura, nagiging pinag-aaralan natin yan kasi syempre kung sino yung magkakagrupo, sila yung magkakaparehas. Ang kultura. At ang kultura ay nagmula sa salitang kultus, na ang ibig sabihin ay to care about. Anong Tagalog ng care about? Nag-English na naman yan eh. Pag sinabing care about, kailangan bigyang halaga o bigyang pansin. At ang kultura natin, di ba, sa lahat ng ginagawa natin sa sa buhay natin, meron tayong binibigyang halaga o pansin. Okay? So, yan. Naaalala pa ba to? Okay. So, napag-aaralan natin ang kultura sa dalawa. Material at di material na mga kagamitan. Ngayon, kapag sinabing material, may pinag-uusapan tayong artifacts at fossils. Okay. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang artifacts, itong mga to, mga gamit. At ang fossils naman ay labi ng mga tao. Balikan natin. Ano na kasi ang pag-aaral tungkol sa mga labi ng tao? Ano na ang tawag sa pag-aaral ng labi ng tao? May kausap pa ba ako? Ba't sila na lang Rep. Ma'am, arkeolohiya, ma'am. Ha? Labi ng tao? Ay, ano ba, ma'am? Ikaw? Sigurado ka na sa sagot mo? Arkeolohiya, ma'am. Okay, hindi. Jardy? Ma'am, anatomy? Hindi. Rensley? Ma'am, ano ko ulit yung tanong? Anong tawag sa pag-aaral sa mga labi ng mga sinaunang tao? Kapon, ay last meeting ko diniscuss yan. Leonard? Ma'am, antropolohiya. Okay, antropolohiya. Tama. Samantalang, ano naman ang tawag doon sa pag-aaral sa mga kagamitan o lumang kagamitan? Wrench.
French. Arkeoloho. Sige, kaya mo Arke. yan. Kaya mo yan. Arkeolohiya. Okay, arkeolohiya. Kapag labi ng tao, antropolohiya. Kapag naman ay kagamitan o lumang kagamitan yun ay ang arkeolohiya. At syempre, kapag pinag-aaralan at pinag-uusapan ng tao, itong dalawang to ang pinaka-importanteng material na dapat pag-aralan ng mga scientists, geograpo, kasi syempre sila yung mga nanirahan at ito yung mga kagamitang ginamit noon. Okay. Kung may material, merong hindi material. Pag sinabing hindi material, hindi siya bagay, kundi ginagawa ng tao. At dito, makikita nyo, ano yung nasa unang larawan? Ano na kasing paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino yan? Sa una? Tatawag ako na iba. O, Kiambao. Bayanihan. Okay, ang bayanihan, hindi literal na pagbubuhat ng kubo, kundi pagpapakita ng pagtulong o pagkakaisa ng bawat tao. Samantalang naman doon sa pangalawa, ano yan? O, Jarby. Ma'am, palaspas, ma'am. Okay, palaspas. Yung mga yan, syempre, kung pag-aaralan natin ng material yan, syempre wala ng mga kubo, anak. Okay. Wala ng mga palaspas. So, pag-aaralan yan sa kultura, yung mga ginagawa nila mismo o yung proseso ng paggawa nila. Okay? Ang material, nakikita yan, nahahawakan. Ang di material, ino-observe, napapansin o ini-interview sila para malaman nila yon. Okay? So, ito. Magiging technical na tayo. Makinig kayong mabuti. Okay, so dalawang paraan. Paano lumalaganap ang kultura? Hindi naman porket pagkapanganak na panganak ni Renz, meron na siyang kultura. Pagkapanganak na panganak ni Faye, agad meron siyang kultura. Hindi. Merong mga proseso. Una dito, sisimplihan ko na lang ha. Yung una ay tinatawag na diffusion. Okay. Pag sinabing diffusion, literal ay inaaral. Ibig sabihin, naipanganak si Rensley, itinuro ng nanay niya, tapos naging kultura na niya. Ibig sabihin, nagkakaroon ng palitan. Ayan, nagpapalitan sila ng kultura. Okay, ganyan lang kasimple ang diffusion. Itong mga nasa baba, i-explain ko isa-isa. Relocation, halimbawa, okay, sino pa ba yung mga dito? O, halimbawa si Ret. Okay. Lumipat sila ng ibang lugar. Okay. Ang mangyayari noon, pag lumipat sila ng ibang lugar, merong mga sarili na namang kultura, yung mga nalipatan nila. Ang mangyayari noon, kapag dun sila tumira, pwede nilang makuha yung kultura kung saan sila bagong nakatira. Halimbawa kami, example na lang sa akin. Si Ma'am Faith, buo siyang Ilocano. Si nanay niya, Ilocano. Si tatay niya, Ilocano. So, Ilocano talaga ako. Ngayon, nung lumipat kami dito sa bayan, o dito mismo sa syudad, sa syudad, dito sa Tarlac City, halos lahat ng mga tao dito ay Kapampangan. So, ang mangyayari niyan, sa paglipas ng panahon, masasanay ako at matututo ako sa kulturang Kapampangan. So, yung relocation tawag doon. Pag sinabing hierarchical naman, o ipinapasa, minamana. Ibig sabihin, mula sa lolo, sa nanay, hanggang sa anak at apo, ipinapasa ang kultura. At syempre, expansion, ito yung nangyari sa atin sa Kastila. Ang Kastila, di ba, ang hilig nilang nananakop. Ang nangyari noon, lahat ng mga sinasakop nilang bansa ay ini-impluwensyahan nila ng kanilang kultura. So, ang ibig sabihin ng diffusion ay pinapasa lagi. Okay? So, pangalawa naman ay, ayan, acculturation. Okay. Anong mapapansin nyo sa larawan? Anong mapapansin nyo? May light blue tsaka si dark blue. Tapos, naghalo, ayan. Ano ibig sabihin yan? Darby.
Ma'am, pagsama ng magkaibang kultura, ma'am, pagsama nila, ma'am, tas hanggang sa na-adapt nila yung bawat isa. Okay, tama. Halimbawa, si light blue at saka si dark blue. Pwedeng magkasama sila sa isang lugar o kaya magiging mag-asawa sila. Ngayon, Ilocano at Kapampangan sila. Kapag nagkaroon ng ugnayan, maaari na bubuo sila ng panibago. May halong Kapampangan, may halong Ilocano. So, yun yung acculturation. Kumbaga, paghahaluin nila kung ano yung kultura ng bawat isa. Di ba sa atin nga, kunwari may nag-asawang Amerikano at Chinese, dahil magkaiba sila ng kanilang kultura na paghahalo nila yung dalawa. So, yun ang acculturation. Kanina, diffusion, natututunan. Ito namang acculturation naman na to, pinaghahalo ang kanilang kultura. At dito naman sa assimilation, ano naman ang assimilation? Dati silang gray, tapos dahil pinipinturahan, naging red. Tingnan natin. O yun, Peralta. Ashley. Ma'am, parang binabahagi po niya yung ano niya po, kultura niya po. Okay. Tapos ano nangyayari doon sa color gray? Unti-unti pong nagbabago. Okay, tama. Tama yung word na bago. Doon sa diffusion, natututunan. Doon sa acculturation, pinaghahalo nila yung kultura. Ibig sabihin, mayroon pa rin pagka-Ilocano, mayroon pa rin pagka-Pampangan. Dito sa assimilation, tama yung sinabi ni Ashley, nagbago. Mula doon sa pagiging ikaw, dahil na-impluwensyahan ka, iiwan mo yung dati mong kultura at magiging panibagong kultura ang iyong tatanggapin. Kunwari, Ilocano ka, tapos, imbis na paghahaluin mo ang nangyari, magiging pure Kapampangan culture ka na. Hindi lang sa pananalita, pag-uugali, paniniwala, magiging pure Kapampangan ka na. So, yun ang pagkakaiba ng tatlo. Okay? So, drop ng heart kung naiintindihan yung tatlong paglaganap ng kultura. Drop ng heart. Yan. Drop ng heart. Okay. So, 4 lang na, ayan. So, 6 lang. Ayan. Okay? So, dahil dyan, ayan. So, halimbawa lang to ha. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kulturang Pilipino. Una, migration. Siyempre, nagsisilipatan. Sabi nga nila, sa Manila, mas marami pa atang mga Koreano at Chinese ngayon kaysa sa mga Pilipino. Dahil nga nagmamigrate ang mga iba't ibang foreigners dito sa Pilipinas. Kalakalan din. Dahil nagpapalitan ng produkto, katulad natin, yung iba sa atin, mas tinatangkilik na ang China, made in China, made in Korea, made in America. Mas gusto pa natin yung mga imported na goods sa Pilipinas. At syempre, digmaan. O, di ba? Dahil nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon din ng mga pagbibigay ng kultura. Katulad sa atin, nagkaroon tayo ng kulturang Espanyol, kulturang Hapon, kulturang Amerikano. So, yan. Ayan. So, last 3 na lang tayo. Last 3 slides. Wika. The question is, ano ba ang kahalagahan ng wika? Ano ba ang kahalagahan ng wika? Bakit kailangan may wika? Bakit kailangan maraming wika? Faye. Ma'am, kasi po nakadepende yun sa lugar kung saan ka nakatira. Yes. Kaya nga po Sige may lang. wika para po magkaintindihan sila or may communication po yung mga tao sa bawat isa. Okay. So, yung word na communication, yung word na magkakaibang wika. Siyempre, ang wika, anak, yan ay yung ginagamit natin para ma-express natin ang ating damdamin o express natin ang ating opinion. Ngayon, ang wika ay mahalaga, tama yun, para ipahayag natin kung ano ang gusto nating sabihin. Sinabi nga ni Faye na kailangan ng iba't ibang wika. Bakit kailangan natin ng iba't ibang wika?
Hindi ba pwedeng English na lang o kaya Tagalog na lang sa buong daigdig para naiintindihan natin, pati yung mga Koreano, mga Japanese? Bakit kailangan ng iba-ibang wika? Jarby? Ma'am, para maghalo yung iba't ibang kultura sa sarili nilang kultura, ma'am, para mapahalo sa iba. Okay, maaari na kung saan meron silang, siyempre kada kultura merong iba't ibang mga wika. Ano pa? Francis? Ma'am, parang kada tribo, ma'am, para merong mas madaling komunikasyon, ma'am. Okay, tama yon. Kumbaga, dahil iba-iba tayong mga grupo ng tao, mas magiging madali para sa kanila kung gagamit sila ng sarili nilang wika. Ano pa? O, Faye ulit. Ma'am, kasi po para may mga privacy tayo if ayaw mo masabi sa mga ibang tribo yung mga sinasabi mo sa kapwa mo. Okay, so isang punto din yan. Para magkaroon ng sariling wika, magkaroon ng private na wika na kayo lang ang nagkakaintindihan. Di ba nga isa sa mga ginagamit tayo mismo kapag may sikreto ka na gustong sabihin sa kaibigan mo, gumagawa tayo ng sarili nating wika, sarili nating gesture, sarili nating mga signals at sariling wika. So nagkaroon ng iba't ibang wika kasi unang-una, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Makikita nyo dito, pamilya. Pamilya ng wika. Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Nigerian, Sino, at Malayo. Pag sinabi, makinig to nasa module to. Pag sinabing Afro-Asiatic yan yung mga nasa African countries. Pag Austronesian, yan ay mga galing sa Australia o sa kapuluan ng Australia. Ang Indo-European, Europe. Malalaman nyo naman sa mismong pangalan. Ang Niger-Congo, yan yung mga nasa African sa South. South yung mga yan. Sino, Tibetan, lahat ng mga maliliit ang mata. Chinese, Japanese, Russian, Mongolia, Korean. Pinanggalingan nilang wika. Malayo, Polynesian, yan yung nasa Timog Silangan. Katulad ng Pilipinas, Vietnam, Thailand, okay, at marami pang iba. So, nagkakaroon ng iba't ibang wika dahil una, iba ang pinagmulan. Tama yung sinabi kanina na ginagamit din ng wika para magkaroon sila ng sariling identity at sariling pagkakaunawa. Okay? So, tanong. Meron akong tanong. Alam ko na tanong ko sa inyo to last year. Okay. Sino makakapagsabi nung kwento ng Tower of Babel? Tower of Babel. Na-discuss ko to sa kabihas ng Mesopotamia ba yun? Bakit meron Tower of Babel? Tungkol din yun sa wika. Makikita nyo dito sa picture, may ciao, hello, oi. Salute. Bakit may Tower of Babel? Rensley. Ma'am, yung kwento po. Yes. Ano yung kwento ng Tower of Babel kasi? Ma'am, gumawa po sila ng tore na aabot sa langit. Tapos po pala hindi sila makaabot doon. Gumawa yung Diyos ng mga iba't ibang wika. Okay. Para di sila magkaintindihan. Okay. So, yun ay isa sa mga pinag-aaralang storya ng wika na kung saan para hindi magkaintindihan ay minag-iba-iba naman ang kanilang wika. Okay. So, merong positibo at may negatibong epekto. Kaya nga dapat ang wika daw ay ginagamit sa napakagandang paraan. Okay. So, yan ang wika. Religion. Last year, nagsawa din kayo sa kaka-religion natin So, makikita nyo dito, may cross. Kristyanismo yan. Tapos, merong yung kamay. Jainismo. Kanda. Familiar na sa inyo yung mga symbols na yan. Na-discuss na natin lahat ng mga symbols na yan. Ngayon, anong importansya ng relihiyon? Bakit mahalaga ang religion? Yung iba, bakit sa palagay niyo mahalaga ang religion? Nasa 31 kayo.
Nasa 31 ang nandito. Bakit mahalaga ang religion? Yung iba natutulog. Bakit mahalaga ang religion, anak? Rustin. Kiambaw. Nagbibigay ito ng inspirasyon at Sa? paniniwala Okay. sa mga tao. Okay, pagbibigay ng inspirasyon at paniniwala sa ibang tao. Tama. Ano pa? Daniela Ramos. Ma'am, nasabi na po. Okay, nasabi na. Ano pa? Bakit kaya mahalaga ang relihiyon maski sa atin? Bakit may relihiyon tayo? Anong kahalagaan nun? Faye. Ma'am, para po magkaintindihan din po kasi iba't iba po tayo ng paniniwala. Okay, tama. Ano pa, Jarby? Jarby, 3, 2, Pass, ma'am. okay. Francis. Ma'am, nai-impluwensyahan, ma'am, yung mga paniniwala. Okay, nai-impluwensyahan. Tama. Christine. Para mas mapalapit sa Diyos, ma'am. Okay, para mapalapit sa Diyos, mapalapit sa pinaniniwalaan natin. Tama lahat. Kung pagsasamahin natin, napakahalaga na relihiyon kasi ito yung nag-hold o ito yung pinangahawakan natin sa pang-araw-araw na buhay. Siyempre, tayo ay kumikilos, tayo ay gumagawa ng mga bagay na angkop sa ating relihiyon. Okay, sa pagising sa umaga, magdadasal tayo, lahat ng ginagawa natin ay kaangkop-angkop sa ating relihiyon. Nagiging inspirasyon natin sila. Halimbawa, ma'am, paano? Siyempre, minsan kapag nag-aaway kayo ni nanay at ni tatay, yung iba sa inyo sumasagot. Yung iba naman hindi sumasagot. Anong connection nun? Siyempre, anak, bilang pagrespeto sa mga magulang at bilang pagrespeto sa nakakakita sa atin na hindi natin nakikita, nagiging impluwensya ito sa kung ano ang ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. Kumbaga, sabi nga natin, nagiging mas mabuting tao tayo, umiiwas tayo sa mga hindi maganda dahil sa impluwensya ng relihiyon. Ang tanong, bakit merong iba't ibang relihiyon? Yung na-discuss natin, 12 yun na main religion, pero meron pang mga iba pang relihiyon. Bakit merong iba't ibang relihiyon? Mula sa Judaismo, Kristyanismo, Islam, Taoismo, sa Sikhismo, bakit may iba't ibang relihiyon? Bakit hindi na lang din pare-parehas na lang tayong Islam? O kaya pare-parehas tayong Judaismo, Taoismo? Bakit merong iba-iba? Galaw-galaw yung iba dyan. O sige, try natin. Dominguez. Ma'am, dahil po sa iba't iba nilang paniniwala tungkol Okay. po sa Diyos. Okay, iba-ibang paniniwala at tingin sa Diyos. Meron kasi na ang tingin nila sa Diyos ay marami, katulad nun sa kalikasan, iba yung Diyos nila. Meron din naman na iisa lang ang Diyos nila, pero iba-iba rin ang tawag nila. May Jesus, Yahweh, Allah, Ahura Mazda, kung naaalala nyo yung mga yan. Diyos lahat yan, iisa lahat yan, pero iba ang kanilang tingin o paniniwala. Di ba nga nung diniscuss ko sa inyo? Kung sa Kristyanismo, ang tawag natin sa ating Diyos ay Jesus. Pag pumunta tayo sa Islam, ina-acknowledge pa rin nila si Jesus pero bilang isang propeta. So kung makikita natin doon ay iba-iba tayo ng tingin sa Diyos o sa mga Diyos. Bukod doon, Faye. Ma'am, halimbawa po sa mga lugar, ma'am, kasi po sa isang lugar, sila-sila lang din po yung magkakasama, sila-sila din po yung halos nagkakaintindihan, kaya iisa lang po yung mga religion nila, and then hanggang sa kumalat lang po. Okay, tama. Isa pa sa punto na yan, kaya pinag-aaralan natin ang, di ba, heograpiya sa Pantao kasi nakadepende din sa lugar
kung saan nagmula ang relihiyon. Siyempre, kung nagmula yan sa India, gagawa sila ng sarili nilang relihiyon. Hindi naman nila agad may papasa si Pilipinas yan. Hindi naman nila agad mapapasa yan sa Amerika. Kumbaga magmumula sa kanila. At habang gumagawa sila ng sarili ng relihiyon, hindi natin alam sa iba pang panig ng mundo, gumagawa rin sila ng relihiyon nilang sarili. Kaya nasa lokasyon din yan ng mga tao. Okay, so nagkakaintindihan tayo dyan ha. So yung relihiyon, papalawigin natin yan sa susunod na mga linggo. Okay, at syempre, the last one is, ayan, pangkat etniko. Okay. Ngayon, ilagay nyo, sabihin nyo nga kung anong pagkakaiba ng tatlong yan. Magbigay kayo ng isang katangian nila na magkakaiba. Yan. Si Caucasoid, si Mongoloid, at si Negroid. Yan yung pinakakauna-unahang term nila. Term yan dati. Na hanggang ngayon ginagamit. Okay. Magbigay lang ng isa. Francis. Ma'am, sa kulay. Okay, sa kulay. Kung mapapansin, maputi si Caucasoid, yellowish si Mongoloid, at maitim si Negroid. Bukod doon, Jarby. Ma'am, sa mga, buhok nila. Okay, sa buhok. Kumbaga, si Negroid, kulot. Okay? Si Mongoloid, black siya, na straight. Samantalang naman dito sa Caucasoid, hindi naman may kulay siya. Na hindi pinakulay talagang normal na may kulay siya. Okay, sino pa? Christine. Ma'am, yung itsura po Magbigay ka nila. ng isang parte ng itsura nila. Okay, sa mata. Ma'am. Yung sa Caucasoid niyan ay mapungay. Sa Mongoloid, halatang singkit. At doon naman sa Negroid ay malalaking mga mata. Okay. Faye. Faye. Ma'am, yung Okay, ilong ang po ilong. Matangos, katamtamang tangos, at hindi matangos. Tama yan. Next pa, marami pa yan. Narinig nyo siya yan eh. Okay, sino pa? Si Ret. Ma'am, yung labi nila, ma'am. Ay, labi ng Negroid, ma'am. Okay, so makapal yan. Mula sa manipis, pamunta sa makapal. At marami pang iba. So, kung makikita nyo dito, si Mongoloid, siya yung mga katamtaman. Katamtamang kulay, katamtaman ng mata, katamtaman ng ilong, pati bibig. Okay. At ang pinaka-extreme na magkaiba dito, magkaiba, si Caucasoid at si Negroid. Ibigay nyo nga kung saan kontinente makikita si Negroid. Saan kontinente kaya makikita si Negroid? Yung iba hindi nakikinig. Sa palagay nyo, nasa Europe yan? Denyas. Ma'am, yung Negroid, ma'am, sa Africa. Okay, mostly nasa Africa yan. Naman si Caucasoid. Si Caucasoid, saan makikita? Caucasoid. Jarby. Ma'am, sa US. Sa Amerika. Okay, parte ng Amerika. At si Mongoloid naman ay Ashley. Ikaw yan. China, ma'am. Ikaw yan, Ashley. Okay, so bandang China, ma'am. China. Okay, papaliwanag ko. So ngayon, pag si Negroid kasi pinag-uusapan, mayroon rin yan kaugnayan sa climate niya o sa klima, di ba? Ang Africa, malapit yan sa equator. Kaya expected mo na ganyan ang kanyang kulay. Sa Caucasoid naman, dahil siya ay nasa pinakamalalamig na lugar, o nasa bandang taas ng globo at gilid ng globo pala, yan ay merong maputing kulay. Okay? At syempre, si Mongoloid naman, dahil nasa
nasa gitna siya ng equator at yung polar, kaya katamtaman ng kanyang kulay. Nakabase din yan sa kung ano ang kanyang lokasyon. So, nasa lokasyon pa rin ang pinag-uusapan natin dyan. So, tingnan natin to. Ayan. Kung makikita nyo sa kanilang bungo, maliliit ang bungo ng negroid. Ang mongoloid naman ay pabilog. Tingnan yung pagkakaiba kasi mamaya anin ko yan. Si mongoloid pabilog, samantalang si Caucasoid ay patulis. Sabi nga nila, hugis bigas. Kumbaga, patulis ang kanyang bungo. Okay, ngayon, syempre sa paglipas ng panahon, dahil nagkaroon ng intermarriage, nagkaroon na ng iba't ibang mga lahi, kaya itong tatlong to ay nakapag-produce na ng halos libo-libong mga lahi o pangkat etniko. Tayo nga ay parte na rin tayo ng pinanggalingan ng mga ito. So, nanggaling tayo dito, pero dahil sa pagpapakasal, intermarriage, ay nagkaroon na ng libo-libong mga lahi.